So usapang mga UFO ulit tayo mga kapatid. Nung una, 'di ba pinag-uusapan natin yung pag-amin ng tatlong sundalo ng Amerika na totoo daw yung mga UFO videos. Pangalawa, pinanood natin kay PMC yung paglabas ng mga UFO sighting sa iba't ibang bansa na pala no mula nung 1968, 74, 79, 'di ba? Matagal-tagal na. Ngayon ito mga tol, mula kay PMC pa rin, kay Pinoy Mystery Channel. Now, bigyan naman natin ng reaction, lalo-lalo na pagdating sa Bible, mga tol, no? Gustong-gusto ko tong topic na to. Mga UFO na natagpuan sa talata ng Biblia. So, yan ang ating aalamin, mga tol, at bibigyan ng reaction video. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe, no? Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video. At ganun din, no, kay PMC, mga kapatid, nakalagay ang link sa ibaba. So, huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Extraterrestrial o mga ET, tema sa social media na pinagtatalunan ng mga netizens, lalo na ng mga relihiyoso dahil sa nagaganap ngayon sa Estados Unidos. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang paniniwala sa mga UFO o UAP, ngunit marami pa rin ang hindi nagbabago ng kanilang iniisip. Ang mga sinasabing aliens ba ang magpapatunay na walang Diyos? O ang mga ito ang pruweba na ang lumikha ay totoo? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sinasabi nila na ang pinakaunang paglalahad na mayroong mga aliens at UFO ay nakasulat sa Biblia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Universe, 26.7 billion years. Ang usapan hinggil sa mga extraterrestrials ay palaging nagdudulot ng nagbabagang debate, hindi lamang sa pagitan ng mga sayentipiko, pati sa mga relihiyoso. Marami ang nagsasabi na kung mapapatunayan na mayroong ngang extraterrestrials at mga unidentified flying objects, sasabog ang paniniwala na mayroong Diyos. Sa dahilang hindi nabanggit sa Biblia mga ito, hindi sinabi sa testamento na mayroong nilikhang aliens ang Diyos at wala ring sinabing mayroong buhay sa ibang planeta. Ayon sa ilan, ito ang magpapatunay na hindi talaga totoo ang sinasabi sa mga berso. Sa kabilang banda naman, marami ang nagpahayag na ang mga UFO at extraterrestrials ay unang binanggit sa mismong Biblia. Para maliwanagan, nararapat mo nang alamin kung ano ang kahulugan ng mga katagang pinagtatalunan. Yon, kasi baka naman hinahanap ng iba yung mismong word na alien. Baka hinahanap ng iba yung mismong word na extraterrestrial. So tama si PMC, alamin mo muna kung ano ba yung kahulugan ng mga salitang yon. Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang extraterrestrials? Ang katagang terrestrial ay tumutukoy sa mga bagay na may ugnay sa lupa ng daigdig, katulad ng mga tumutubong puno, mga nabubuhay na hayop, halaman at tao. Ang lahat ng ito ay may ugnay sa ating mundo. Kaya kapag sinabing extra o beyond, sa wikang Latin ay sa labas, ito ay mga bagay na hindi pangkaraniwan sa ating daigdig, katulad ng ibang planeta, ng mga bituin at buwan, at mga bulalakaw o anumang hindi nagmula sa ating Earth. So basta hindi galing sa ating mundo, ang tawag doon ay taga-iba o extraterrestrial o taga-ibang lugar. Hindi mo pwedeng sabing planeta mismo taga-ibang planeta, basta hindi taga rito sa mundo natin. Kasi posible namang hindi sila taga-ibang planeta 'di ba? Taga-langit. Pwede no, taga-langit. Hindi naman nata planeta 'yon Basta taga-langit sila, hindi sila taga-Earth, 'di ba?
So, pwede mo silang tawaging ganun. Inahanap ata nila yung word na ganun eh. Kaya technically, totoo ang mga ET Mhm. dahil maraming bagay ang nasa labas ng ating mundo. Pero kapag sinabing extraterrestrial life, iyan ang tumutukoy sa buhay na nasa labas ng ating mundo Mhm. o ang mga aliens. Kapag sinabing UFO naman, ito ay unidentified flying objects na ngayon binago at tinawag na unidentified anomalous phenomena o UAP. Sa una tinawag itong aerial phenomena. Subalit ang mga UFO ay hindi lamang aerial o sa ere na sasaksihan, Mhm. pati rin sa tubig. Kaya ginamit ang katagang anomalous, imbis na aerial phenomena. Sinasabi ng marami na ang mga UFO ay unang binanggit sa pahayag ng Biblia sa unang kapitulo ng libro ni Ezekiel mula sa 15 berso. Ang sabi, "Habang nakatingin ako sa 4 na buhay na nilalang, nakita kong ang bawat isa sa kanila ay may gulong sa ilalim. Ang 4 na gulong ay nakasayad sa lupa. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang mamahaling batong krisolito at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Mhm. Kaya nakakapunta ang mga gulong na ito at ang mga buhay na nilalang kahit saang direksyon nang hindi na kailangang bumaling pa. Mhm. Ang gilid ng mga gulong ay malapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata." Oh. Nakamamanghang tanawin na nasilayan ng propetang Ezekiel. Ilang libong taon na ang nakalilipas. Mataling hagap, pero nagdulot ng mga pagtatalo. Kasi inilahad niya no sa kanyang sulat o sa kanyang libro, 'di ba? Isinalaysay niya doon kung ano yung nakikita niyang itsura. Ngayon, kung ano yung mailalarawan ng tao based on kanyang creativity at base doon sa paglalarawan ni Ezekiel, mag-iiba-iba ang disenyo niyan. Pero imagine mo na lang no na magkakrus ang gulong, tapos may gulong, tapos may mga mata sa paligid, 'di ba? Iba't ibang artist ang magdo-drawing noon o maglalarawan sa pamamagitan ng image, 'di ba? Maiisip mo ganito yung nakita ni Ezekiel. 'Di ba parang alien pa rin ang itsura, 'di ba? Katulad dito, 'yan oh. Hindi natin sinasabing eto mismo yung nakita ni propeta Ezekiel, 'di ba? Pero batay dun sa paglalarawan niya, dun sa sulat sa Biblia, tapos eto ginawang larawan mismo kung sino man ang artist na gumawa nito, ganito itsura daw. 'Di ba may mga mata sa paligid. Imagine mo no. Oh, hindi yan taga mundo, hindi yan taga Earth, 'di ba? Oh, di nung unang panahon pa lang may nakita na siyang may nakita na siyang taga ibang daigdig o taga ibang lugar na pumunta rito sa mundo. Hagap, pero nagdulot ng mga pagtatalo. Mhm. Subalit kung iisipin, hindi ba ang UFO ay isang unidentified o hindi mapagkakilanlan? Yes. Pero sa pahayag ng propeta, kitang-kita niya kung ano ito. 4 na gulong na nakasayid sa lupa, na may gulong sa loob, tapos makapalang gilid at puno ng mga mata. Oh. Hindi ito nag-aatubili kung ano ang kanyang nasaksihan. Sa madaling sabi, na-identify niya ito. Tapos kung babalik naman sa pahayag, malinaw na sinabi na ito ay mga pangitain o vision at hindi aerial phenomenon. Mhm, mhm. Siyempre, maliban na lang kung bibigyan nila ito ng sariling kahulugan. Tama. Katulad ng nangyari kay Moses sa bundok ng Sinai nung ibinigay ang 10 utos. Nakarinig sila ng mga nakabibinging kulog, nakakita ng mga nakasisilaw na kidlat at makapal na ulat na bumalot sa paligid. Subalit hindi ito alien invasion katulad ng haka-haka. Mhm. Bagkusay, pangyayaring nakalagda sa Biblia bilang kasaysayan. Yeah. Yung mga di kasi naniniwala sa Bible, 'di ba? Ang halimbawa yung tungkol sa Anunnaki, 'di ba? Ang tayo daw ay ginawa ng mga aliens. 'Di ba? Hindi sila naniniwala kasi sa Diyos, di sila naniniwala sa mga anghel, di sila naniniwala sa mga sugo, 'di ba? Akala nila nung unang panahon si Moises nakipag-usap sa anghel, tayo daw ay ginawa ng mga Anunnaki, dinala lang tayo rito sa mundo. Yung mga ganung mga bagay, mga kapatid, no? Kaya yung mga drawing nila, yung mga pag-i-illustrate nila, ayun na nga ang lumalabas. Alien.
Aliens ba ang pruweba na walang Diyos? Kasi sabi nila mga tao daw gawa ng alien eh. Hindi daw Diyos eh. Ang usapan hinggil sa mga extraterrestrial life ay marahil hindi nahihinto. Ayon sa conspiracy, tinatago di umano ng mga kinauukulan ang katotohanan hinggil sa mga ET. Dahil raw, kung malalaman ng taong bayan na mayroong buhay sa ibang planeta, mawawala ng katotohanan ang mga nakasaad sa Biblia. Bukod doon, kung mapapatunayan na meron ngang mga aliens, katulad ng mga pinakikita sa Hollywood movies, mga nilalang na may malalaking mata, mahahaba ang daliri at payat na mga bisig, mawawasak ang lahat ng reliyon. Kung ganun, bakit hindi natin suriin sa libro ng Apokalipsis, Kapitulo 4, 11 berso, ang sabi, "Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay." Tapos sa libro ng mga awit, 33 kapitulo, 6 na berso, ang sabi, "Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga nagmula ang araw, buwan at mga bituin." Batay sa Biblia, maliwanag na Diyos ang lumikha sa araw, sa buwan, pati sa mga bituin. Siyempre, kasama na dito ang ibang mga planeta. Hindi na siguro binanggit ang mga black holes, comets, asteroid rings, neutron stars, dark energy, dark matter, red star, mga magnetic fields, solar flares at iba pa, dahil masyadong marami kung iisa-isahin ang detalye sa Biblia. Ganun pa man, mayroon pa ring nagsasabi na hindi nabanggit na kasama sa nilikha ang mga aliens. Hindi na nga kasi kailangan banggitin pa bawat isa kasi sapat na yung word na lahat ng bagay. So kung ano man yun, 'di ba? Kabilang na yun doon sa sinasabing lahat. 'Di ba? Hindi na binanggit bawat isang uri ng anghel, hindi na binanggit bawat anong uri ng bato, bulkan, bansa, buwan, planets, 'di ba? Hindi na kailangan, hindi tulad ng sinabi ni PMC. Hindi na binanggit bawat isang bituin. May mga pangalan niya mga bituin eh. Hindi na binanggit yung black holes, dark energy, matter. Hindi na binanggit yun. Basta sinabi lahat ng bagay. At tayo kasi nandirito tayo sa mundo mga tol eh. Ang focus natin dapat dito sa mundo. So bakit ilalagay pa sa Bible yung buhay? Kung meron man ako sakasakali man hindi na binabanggit sa Bible yung buhay sa planet ganito, sa planet ganyan. Kasi malamang ang gagawin ng tao mag-focus na lang para hanapin yung planetang yun kung saan matatagpuan, di ba? Hindi na masyado nabanggit mga tol. Katulad na lamang ng Atlantis, di ba? Sa history, magpahanggang ngayon hinahanap ng mga tao. Basta sapat na yung sinabi na lahat ng bagay. So kung ano pa man yung ibang mga bagay na yon na hindi pa natin nalalaman, kabilang na yon. For example na lang mga kapatid, dito sa ating karagatan, napakarami pa tayong hindi na-explore. Diba? Ang dami pa nating hindi natutuklasan. Yung mga hindi pa natin natutuklasan o yung mga unknown, kasama pa rin yun sa nilikha niya. So hindi pwedeng sabihin na may alien na hindi totoo, Diyos. Bakit? Diba isipin mo, sino lumikha sa kanila? O diba totoo nga si Anghel Gabriel Michael. Diba? Ang dami pang mga ibang anghel na isinusugo niya. Ang mga yun, nilikha din yun Diba? Nilikha din yun ng Panginoong Diyos. Kaya nga siya lumikha ng lahat ng mga bagay Mayroon pa ring nagsasabi na hindi nabanggit na kasama sa nilikha ang mga aliens. Kung ganun, mas maigi kung susuriin ang libro ng propetang si Nehemiah, Kapitulo 9, 6 na berso, ang sabi, "Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha." Batay sa nakasulat, Diyos ang lumikha sa lahat ng naroroon sa kalangitan. Tapos ay binigyan ito ng buhay ang lahat ng nilikha. Kaya kung totoo na may mga aliens, maliwanag na kasama ang mga ito sa nilikha ng Diyos. Kung totoo mga ito. Kung totoo. Sa libro ng Colossians Kapitulo 1, 16 na berso ang sabi,
Nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita, pati rin ang di nakikita. Malinaw sa Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat ng nasa langit, lahat ng nakikita, pati nga lahat ng hindi. Kaya kung totoo na may mga extraterrestrial life, sa Biblia mismo mababasa kung sino ang lumikha sa kanila. Masyado kasing ang mga tao masyadong mapagmataas talaga no. Porket hindi nila nakikita, hindi na totoo, no? Porket hindi nila nasasagap o hindi nila nahahawakan, hindi na totoo, di ba? Tulad nga nung sinabi ko kanina, halimbawa na lang dito sa ating karagatan na 85% pa ang hindi natin na-explore. So it doesn't mean naman yung hindi natin na-explore, hindi nag-e-exist, di ba? Meron pa nga tayong hindi na-explore, meron pa tayong hindi na-discover. So yung mga undiscovered pa, yung mga hindi pa natin natatagpuan, hindi natin nahanap, malay nyo, balang araw, bigla na lang may lumabas na bagong species. O, di ba? Sino gumawa doon? Diyos pa rin. Di ba? Yung mga hindi natin alam, yung mga hindi natin nakikita sa kalawakan, sa universe, sa iba't ibang mga planeta, may mga bato dyan, may mga karagatan dyan. Di ba? May mga na-discover pa na mga tubig sa ibang planeta, may mga mineral sa ibang planeta. Sino gumawa nun? Di ba? Isa lang ang lumikha sa lahat ng bagay. Sa sinasabing kapag napatunayan na mayroong mga aliens, mapapabulaanan na mayroong Diyos. Ito ay ang tinatawag sa debate na non sequitur o walang kaugnayan. Tama. Para na ring sinabi na dahil hindi binanggit sa Biblia ang salitang internet o dark web o nuclear bomb, ibig sabihin na automatic na walang Diyos. Ang Tama. katotohanan sa dalawa ay non sequitur o walang kaugnayan. Tama. Kaya mayroon mang mga aliens o wala, hindi ito ugnay sa kung mayroong lumikha o wala. Tama. Bagkusay, kung may buhay nga sa ibang planeta, ito ay patotoo sa nakasaad sa Biblia na Diyos ang lumikha sa lahat ng nasa langit at nagbigay ng buhay sa lahat ng mga naroroon. Marahil sa hinaharap, malilinawan ng lahat hinggil sa mga nababalitaang UFO at mga aliens kung ang mga ito ay mula nga sa ibang planeta o usapan mula sa mga marites lamang. Anong aral ang mapupulot dito? Ang debate hinggil sa mga UFO at aliens ay mainit talaga. Subalit walang masama kung mayroon o walang opinyon ng isa. Ang mahalaga ay matibay ang iyong paninindigan sa iyong pinaniniwalaan. Na kahit anong init ng debate ang makakasalamuha, hindi matitibag ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Kasi may maririnig kang mga magsasabi, hindi totoo mga aliens, ito'y gawa-gawa lamang ng mga demonyo upang iligaw ang mga tao. Dahil pag ikaw ay naniwala sa aliens, baka maniwala kang walang Diyos. Diba? Kasi tulad nga ni sinabi ni PMC, non sequitur, walang kinalaman yun. Diba? Walang kinalaman yun. Kasi kung paano tayo nandirito sa mundo at merong lumikha sa atin, at kung meron man talagang mga aliens na nakatira sa ibang planeta, malamang may lumikha rin sa kanila. Diba? Diba meron din lumikha sa kanila? Tulad din ng mga anghel na nasa langit, merong mga lumikha sa kanila. Tulad naman din ng mga espiritu na nandirito sa kalupaan. Meron tayong mga espiritu rito, mga tol. Meron ding mga lumikha sa kanila. At tulad ng nakasaad sa Bible, ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Sabat na yon mga tol, hindi na kailangan pangalanan pa bawat isa. Kasi yung ibang mga pangalan o tawag sa mga bagay na na-discover ng tao, tao din naman ang nagbigay ng pangalan sa kanila. 'Di ba? Halimbawa na lang yung mga matter, energy, 'di ba? Kung ano yung itatawag natin sa kanila, tao ang nagbigay ng tawag dun sa mga yun 'Di ba? So hindi pa talaga sila matatagpuan sa Bible tulad na lamang na sinabi ni PMC, dark web, internet, cellphone, mga ganung mga bagay, 'di ba? Motherboard, PC, computer, hindi mo naman mababasa sa Bible yan So ibig sabihin walang Diyos, ganon. So anong masasabi ninyo mga kapatid dito sa video yung napanood natin about sa mga aliens? Ito nga ba ay magpapatunay na walang Diyos o magpapatunay na meron talagang lumikha? No? Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.